1, 2, 3, come on! Hello beautiful people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hello mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre kung ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo. Fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C plus kumakain ka ng maraming banana. Dahil sa banana, mas nakakaloka ang ganda ng Mama Sam ninyo. Charot! So, kamusta naman kayong lahat? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw ng Friday. So, happy Friday sa atin lahat ng bonggang-bongga. At ito nga, nasa 30th na tayo ng buwan ng January. Isang araw na lang ay papunta na tayo sa February. But thanks God, no? Nairaos natin ng bonggang-bongga ang January na maayos at matiwasay. And then, ayan. So, bagong panimula, bagong laban at papunta na nga tayo sa buwan ng February at araw ng mga puso. So, laman lang. At eto nga, syempre gusto ko rin magpasalamat sa walang sawang tumatangkilik dito sa Mama Sam Vlog. Araw-araw, lagi-lagi. Maraming salamat po sa pagmamahal at support na binibigay ninyo. At saka syempre sa mga makasolid na makamama Sam dyan na lagi naman tumututok dito. Araw-araw, lagi-lagi. Maraming salamat guys sa pagmamahal at support. So, kaya naman ngayong araw na to, marami akong hatid na chika sa inyo na talaga naman, oh my gosh, magtataas ang kilay ninyo ng bonggang-bongga sa mga pag-uusapan natin ngayon. Kaya guys, wag na natin patagalin ang ating mga chika. So ito nga para sa una natin chika, pambato natin sa Mr. Global Asia 2026 na si Ray John Paul Sabado. Title. O, di ba? So, nagbagi nga kahapon ang ating pambato bilang Mr. Global Asia 2026 na si Ray John Paul. At ayun nga, grabe, humakot ng mga special award na siya ang naging Best National Costume, Best in Swimwear, lahat. Formal, and then, ayun nga, plus title. Eh, Diyos ko naman, paano naman kasi napakagwapo naman at napakagaling, napaka-charming ng dating niya kahapon sa competition ng Mr. Global Asia. And congratulations, Philippines. Ito ang kauna-unahang title ng Mr. mula sa Mr. ngayong taon ng 2026. O, di ba? So, yon ang bongga at ang panalo. Panalo talaga at nakita naman natin kung paano talaga umeksena ng todo-todo ang ating pambato. And congratulations sa atin lahat, di ba? And then, ayun nga, bukod dyan, kagabi, naganap din ang Miss Intercontinental, kung saan naman inabangan talaga ng lahat kahit late na. At ito nga, ang ating pambato na si Miss Philippines ay naging 4th runner-up. Yes! 4th runner-up nga ang ating pambato. At ayun nga, grabe, sobrang kinabahan ako para sa kanya kasi nga, alam niyo yon na parang siya ang nakakuha kasi ng power of beauty. Kaya sabi ko, oh my gosh, oh, di ba? And then ayun, akala ko magta-title siya, pero hindi. So naluto ba ang pambato natin? Ako parang feeling ko hindi naman kasi magaling din naman talaga yung mga candidates. Tapos ayun nga lang, medyo napa-question lang ako dun sa winner na parang sabi ko, ay sayang. Sabi ko, ang galing kasi sumagot ni Miss Philippines eh. Magaling din si Thailand, di ba? Tapos sabi ko nga, yung Reyna kasi, parang feeling ko, dapat siya yung runners-up. Kaya lang, kung ganda ang pag-uusapan siya naman talaga ang pinakamaganda. Di ba? Kaya, ayun, happy naman ako sa narating ni Philippines na 4th runner-up. Mahirap kaya yung competition na yan. And then, plus, ayun, happy na ako kasi, di ba, parang na-consistent natin na pumapasok tayo sa top 5 since last year. O, di ba? Kaya congratulations. So, congratulations daw dahil back-to-back win para sa
Power of Beauty. So, nung nakaraan taon ay naging Power of Beauty din ang ating pambato at naging second runner-up. And then, ngayong taon naman na to ay naging fourth runner-up at saka Power of Beauty. Downgraded ba? So, parang feeling ko, oo. Kasi, nung nakaraan taon ay second runner-up tayo. Pero ang bongga dito kasi back-to-back para sa Power of Beauty. And then, ayun. So, sa history daw na Miss Intercontinental, first time pa lang daw magbigay ng back-to-back para sa Power of Beauty. At Philippines nga ang nakakuha niyan. O, di ba? Kaya, bongga. Ano daw masasabi ko sa pambato natin? Well, ang masasabi ko sa kanya, sumali siya sa Binibining Pilipinas. Kasi yung beauty niya talagang ang fresh. Oo, pwedeng Binibining Pilipinas. Pero kung kaya niya mag-transform as an empowered woman, pumunta siya sa Miss Universe. Oo, kasi ganun nararamdaman ko na parang another level of Catriona Gray sana siya. Kaya lang, ayun nga, hindi niya nakuha ang corona ng Miss Intercontinental. Baka may nakalaan sa kanyang iba. So, try niya sa Miss International. Kasi parang feeling ko yung beauty niya pasok doon. Diba? At good luck. So, yon. And then, eto nga, si Miss Thailand naman ay naging second runner-up sa competition kagabi dito sa Miss Intercontinental at naging Asia and Oceania. Samantala, samantala, ang Indonesia ay hindi pasok sa banga. Si Indonesia na hindi ko alam kung bakit hindi siya nakapasok. Sayang. Pero natuwa naman ako kay Miss Thailand kasi nga second runner-up. So, nung last year tayo ang second runner-up. So, pinalitan ni Thailand. And then, Asia and Oceania, ang bongga ng title. And then, parang feeling ko level up ang Thailand ngayong taon na to sa atin, kaysa sa atin. Kahit nakuha natin kasi yung Power of Beauty, parang feeling ko, second runner-up sila, fourth runner-up lang tayo. And sana kung nag-first runner-up si Philippines, tapos nakuha niya pa yung Power of Beauty, parang feeling ko mas umangat. Pero hindi natin nagawa yun sayang nga pero wala naman akong masabi kay Cuba. Talagang sobrang ganda naman talaga ni Cuba, di ba? So parang feeling ko deserve ni Cuba yung first runner-up. And congratulations syempre kay Thailand. So yan. So ligwak si Indonesia sa Miss Intercontinental. So, para naman sa sumunod natin, chika, ay waging-wagi naman ang Indonesia sa Miss Supra Global 2026. Philippines is first runner-up. Anong chika mo dito, Mama Sam? Siyempre natuwa sila kasi nilampaso nila si Philippines, di ba? Kumbaga parang natabunan nila, natalo nila ng bonggong-bongga. So, tuwa-tuwa yung mga taga-Indo, yung mga tagahanga ng Indo na parang proud talaga sila kasi naging titled nga sila dito. So, ako naman, ang masasabi ko naman dyan, congratulations, you did it, Indo, di ba? Kasi nga, slow nga sa kumbaga parang kung titignan mo parang so matotal parang quits lang nanalo naman tayo kagabi ng ng Mr. Global, di ba? Tapos plus ayan, nag fourth runner up tayo sa Miss Intercontinental. Tapos dito first runner up pa. Samantalang sila, oo nga, nag-title nga sila dyan, ay ligwak-ligwak naman sila, di ba? So, nakakaloka. Ligwak-ligwak sila doon sa mga sinalihan nilang pageant. So, diyan, buti na lang, nag-penetrate sila. Saka, sabi nga ng mga ibang tagahangang Pinoy, parang, ano ba yung pageant na yun? Gano'n, pero pag nanalo si Philippines, ay, nako, winner, diba? Ako, para sa akin, congratulations pa rin sa Indonesia. At least nakabawi sila, diba? So, mula doon sa pagkakaligwak nila sa mga pageant, katulad nga na Miss Intercontinental, at saka diyan nga sa Mr. Global. So, at least dito naman sa Supra Global ay bawing-bawi naman sila. So, happy naman ako para sa kanila. At least, di ba, Indonesia, you did it. Di ba? So, yun. At least hindi naman masasabi na bokyang-bokya. Ang bokya, yung Vietnam. Charot. So, yan. Nakakaloka. Anyway, congratulations. So, proud ako sa mga Asian beauty queen katulad ng Indonesia, Vietnam,
Ayan, Thailand. At saka syempre, Philippines, the one and only. Charot. So, yun. So, laban, di ba? Ganun talaga. At least, di ba, wagi sila. Pero eto, nako, talaga naman. May eksena talaga ang Thailand sa entablado ng international stage dahil ang kanilang Mrs. World ay nag-title sa Mrs. World 2026. Anong chika mo dito, Mama Sam? Well, ang chika ko dyan ang bongga. Imagine ninyo, sila na ang naging Miss World, tapos sila pa rin ang naging Mrs. World. O, di ba? So, talagang, in fairness ha, pang Miss World ang beauty ng mga taga-Thailand. So, tayo naman, universe, di ba? So, anyway, congratulations, syempre, sa kanila. Congratulations sa mga Miss World Beauty and Mrs. World, di ba? So, ito na yung pangalawa daw na pagkakataon nakuha ng Thailand yung Mrs. World. Kasi yung first na nakuha nila noong 2016. 2003. Tapos, eto na nga, 2026. Di, congratulations. Ang ganda, ang galing, di ba? So, sila na ang Miss and Mrs. World, di ba? So, yon ang bongga kaya. Ang galing lang, di ba? So, keep it up, Thailand. Yes! At eto na ang sumunod na chika. Sabing ganon. Tingin ko daw ba, deserve daw ba ni Miss Russia manalo ng Miss Intercontinental for 2026? I think yes. Yung beauty kasi na meron siya, talagang masasabi ko sa lahat ng mga kandidata doon. Sa kanya ako namamangha yung ganda. Yung tinignan ko pa lang, sabi ko, ang ganda naman nito. Mukhang ito ang mananalo. So parang feeling ko, nag-base ang organization doon sa yung ganda na meron yung mga candidates. Tapos, yung talino, yung galing. Yung talino kasi parang nasa ilang porsyento lang talaga. Kasi titignan mo, kung paano sumagot naman tong very real siya sa kanyang the way kung paano siya mag-deliver ng sinasabi niya, kalmado lang. Pero hindi mo makikita na parang, ay wow, ang talino, ganon. So, ibig sabihin, hindi lang to patalinuhan. Kasi, magaling din si Thailand, magaling kumuda, lalo na si Cuba. Pero kasi nandoon kasi sa part siguro yung organization, ang hinahanap nila kung sino yung nagpapakatotoo talaga. Yung hindi ba rehearse yung mga sinasabi. Kasi kung papansinin mo siya, the way kung paano magsalita, nagbabakal, pero nandoon na kita mo naman talaga yung ganda. So, parang feeling ko yung ganda, ang laking porsyento. Bakit daw hindi daw to ang nanalong Power of Beauty? Kasi nga, ang plano nga ng organization ay ibigay kay Russia. So, parang feeling ko, ang nakikita ng organization is between Philippines at saka eto nga si Russia. So, para alam mo yon, makuha ni Russia yung title. So, ibinigay na lang kay Russia. Tapos, ang Power of Beauty ay ibinigay kay Philippines. Paano naman kasi? Maganda din naman talaga si Philippines. So, gusto ko yung title na Power of Beauty. Parang gagamitin mo yung power mo kasi maganda ka. Di ba? So, yun. But congratulations, syempre, sa Russia. At sa amin, ganun, pwede daw ba tong pang Miss Universe? Alam niyo, sa totoo lang, oo. So, maaaring makita din natin siya sa Miss Universe in the future, di ba? So, kasi di ba, nabanggit niya sa entablado universe. So, nag-ano siya doon. Kumbaga, parang nadulas yung dila niya. So, parang feeling ko, ang mindset niya, gusto niya maging Miss Universe. Di ba, gusto niya maging Lara Duta. Nanalo ng Miss Intercontinental, tapos lumaban ng Miss Universe, nag-title pa din. At kung lalaban to ng Miss Universe, hindi imposible na mag-title din to kasi maganda talaga. Oo. So, yan. Kaya, congratulations. Para siyang si Miss India ng Miss, Rachel. Yun yung nakikita ko sa kanya. Ang ganda-ganda niya. Gandang-ganda talaga ako sa beauty na meron siya. At natutuwa ako kasi syempre, di ba, parang, ayun nga, ang gusto lang natin sa kanya ay yung ganda. Ganon. But congratulations, mabuhay ang Russia. Di ba yung mga Russian beauty na talagang kumabog at winner. So, yan. And then, para naman sa sumunod natin, chika. Ito daw yung mga Miss Universe na naging runners-up na hindi magiging Miss Universe.
Noong 2012 ay si Miss Philippines, si Janine Togonon. And then 2020 naman si Miss Peru, si Janice ba to? Oo. Tapos si Cote naman daw sa 2025. Anong chika ko dyan? Well, ang masasabi ko dyan, yung kay Janine Togonon, oo, kita naman itong tatlong kandidatang to na parang they are almost winner na eh. Oo, kaya lang pagdating sa huli biglang nalihis yung landas ganon. Ako, yung kay Janine Togonon, syempre parang hindi pa nananalo noon si Pia Awards ba, we are looking talaga kung sino talaga ang magmi-Miss Universe, di ba? Tapos si Janine, naka-last two standing niya si Olivia Culpo. Si Olivia, yung beauty ni Olivia talagang pasok. Tapos yung talino. Kasi kung titignan mo, bubbly kasi yung personality din ni Olivia. Yung in-interview silang dalawa, talagang nanlalaman talaga sa Q&A itong si Olivia. Yung, alam mo yun, yung talagang buhay na buhay siya. Siya na talaga yung masasabi mo ay pang Miss Universe. Tapos si Philippines naman, magaling siya sa final question kasi ang ganda ng sagot niya. And then parang feeling ko, kung pagbabasihan lang yung sagot, winner talaga siya doon. Si Janine Togonon. Kaya lang, si Olivia Culpo ang tinanghal, wala tayong magagawa. Ganon. Tapos yung dito naman kay Miss Peru, dapat panalo dyan si Peru more than kay Mexico. Kaya lang, ayun na, dahil galing sa Miss World, panalo, di ba? So, para bang, pag lumaban ba si Atisa ng Miss World, kahit wala siyang advocacy, mananalo kaya siya. Di ba? Ganon yung iisipin mo eh. So, kasi ganon na nangyari dito kay Andrea Mesa, na parang, kung titignan mo, parang, mas magaling naman talaga si Janine. Tapos biglang, ay, nanalo si Andrea Mesa, ganon. Na kinagulat din nun lahat. Kaya parehas lang sila ng kapalaran ni Fatima. Charot. Hindi. Yung parang feeling ko, mayroong mas deserve sa kanila kesa sa kanila. Pero kasi sila naman yung tinanghal ng Miss Universe, eh, wala naman tayo magagawa. Eh, ayun yung format ng pageant, eh. Anong gagawin ko? Di ba? And then, ito nga si Cote. Si Cote, sa totoo lang, yung pinapanood ko yung Miss Universe, from the start pa lang, yung competition nila, yung finals night, sabi ko, oh my gosh, ang laki. Nung hindi ko pa nakikita noong prelim. Yung kumbaga parang nakikita ko lang malakas, pero parang sa akin, ang napapansin ko, kaya pa ng ibang candidates, kaya pa ni Atisa. Tapos pagdating dito sa finals, kita mo talaga na siya talaga yung nagdo-dominant talaga sa galawan, sa eksena, yung mo yun, sa emote, yung kumbaga kung ang hinahanap mo, yung strong woman, na katulad ng pang Miss Universe talaga, siya yun. Kasi si Atisa naman, parang feeling ko, yung ganda ni Atisa talaga. Ayun. So, sabi ko, alam mo, kung performance ang pag-uusapan, mas nag-perform talaga itong si Cote. Ngayon, si Atisa, mananalo siya dito kung ganda ang pagpipilian sa kanilang dalawa. Kung sino ba yung mas maganda. Kung mabug si Atisa pagdating sa Q&A, so sabi ko, ay nako, mukhang Pero deserve ni Cote din. Kung halimbawa hindi si Atisa ang tinanghal, ginawa nilang first runner-up, tapos etong si Cote ang ginawa nilang title. I think kay Cote ako. Yung kumbaga parang, sige, si Cote na ang panalo, ganun. Matatanggap ko, di ba? Kaya nga kung papasinin ninyo yung announcement nila from, parang yung pinakamalakas, so tinawag nila fourth runner-up. Tapos sumunod si third runner-up, si Atisa. So parang kung tutuusin, parang binaliktad talaga nila yung ranking. Tapos parang feeling ko, ang fourth runner-up ay si Fatima, tapos ang third runner-up ay si Vina. Ganon! So, safe talaga si Venezuela sa second runner-up. So, parang nakakalungkot lang kung iisipin mo. Kasi parang, ba't ganon? Kasi kahit ako nagulat ako, kaya nga ako napasigaw nung tinawag na si Cote. Kasi sabi ko, my gosh, this is it, Philippines to. Ayun, ganon. Tapos biglang tinawag agad. Sabi ko, So, pabaliktad talaga. So, yon ganon. So, siguro, kung hindi nila binaliktad, baka first runner-up si Philippines.
Kasi inuna nila si Kote, di si Kote ang panalo doon. Tapos pangalawa, so nakawan talaga yung dalawa ng posisyon. Na alam mo yon na parang grabe, no? Yung panggugulang nila. Siguro ang nausap nila dyan, kapag ganito ang resulta, alam na ninyo. So, yun, gano'n, nakakaloka. Pag naiisip ko, naluloka ako, pero nandoon ako sa part na parang, sige lang, ayan wala naman tayo ding ebidensya para sabihin natin na ganun talaga ang nangyari. But ito ay yung haka-haka lang ng lahat, diba? So, yon. So, mag-move on na lang tayo. At, let's see, sa susunod na Miss Universe. Diba? So, yun. So, ayan. So, naka-move on na rin naman yung tatlong to. At nakita naman natin na siguro naman masaya naman sila sa mga kapalaran nila, di ba? At ayun nga, so nakakalungkot man, wala naman tayong magagawa. So, tuloy ang buhay, di ba? So, yun! So, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin. Syempre, maraming salamat sa inyong lahat, sa support at pagmamahal na binibigay ninyo. Syempre, dito sa channel ko at sa mga hindi pa nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated syempre sa aking mga chika. Sabi nga ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang, hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.